Hi, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment, the bell to notify you, and subscribe. By the way, I'm Nonoy Rivera. I hope you enjoy watching my videos right now. Today, I'm gonna teach you how to repair LED foldable desk lamp. So, papakita ko po kung paano natin siya i-repair at sana ma-repair natin. So, ang may-ari po nito yung unit owner po namin sa condominium. So, kadadala ko lang kanina and then ngayon ipapakita ko po how to repair this uh, desk lamp. So, ang sabi niya, sabi po nung may-ari, ayaw na raw mag-function. So, ito po siya. So, yan. Yan po ang re-repair natin. And then, pwede siya sa electric. Ito po siya sa electric. At, pwede rin po siya sa power supply na adapter. Ito po siya yung karton. Hindi natin pakita yung company. Baka ma-copyright po tayo. So, ito po siya. Siguro hindi siya nagcha-charge. So, subukan po natin sa kuryente kung may mag-indicator po siya. Para ma-detect po natin kung ano yung naging problem talaga. So, ito yung saksakan niya. Oh. Yan. Saksak natin sa kuryente. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala siyang indicator. Yung ilaw niya wala. So nakauna po siya, wala. So wala siyang power pagka sa AC. Tanggalin na po natin. Ngayon pagka sa solar, kasi solar siya. Tingnan natin kung So yun. Pag solar siya, may ano siya, may supply siya. Ayan o, iilaw to, okay lang iilaw po siya. Itidikit ko sa ilaw. Sa ilaw. Ayan o, may ilaw siya o. Yan. Kita ba? Ayan o. Ayan o, ilaw siya o, milaw. Ayun yung red, yan, milaw. So, nagpapunction yung solar niya. So, yung AC niya, medyo may problema. So, may problema tong AC, re-repairin natin yan. Tapos, yung, lalagyan natin siya ng chargeable battery, power supply. Kasi meron siyang 12 volts. Ayan o, 12 volts. So ito 12 volts po siya. 12 volts din po siya. Susubukan natin siya kung magpapunction siya dito sa 12 volts na power supply o charger. Gagawin natin siyang charger. 12 volts po siya. Ayan, 12 volts. Kakabit po natin siya dito. Ayan. Kung iilaw siya. And then, i-plug ko na sa electric. Dito kasi yung electric niya. Oh, nag-function siya. So, may indicator tayo. Indicator po tayo. Kaso, hindi nagpa-function ang LED natin. So, before tayo pumunta rito, check upin muna natin yung loob. Internal tayo. Mag-refer tayo ng internal. Ito pa meron siya. Oh. Pa-function po siya. Yan. Oh.
Itong 12 volts na charger, papunction po siya. Pero itong AC, may problema, re-referin natin. Dapat magpapunction dito yung indicator niya. So, i-dismantle ko na po siya. I-uninstall ko na po natin siya rito. Para makita natin yung loob. Oh. Akin na. Sige na. Akin na. Akin na. Ano kayong aso namin? Ingay yung aso namin eh. Gutom na yata. Ito na siya, nabaklasan natin. Ito yung battery niya, oh. Ito yung battery niya. Subukan natin kung nag-charge siya. Tanggalin muna natin ito, itong naka-screw. Ito na siya. Para kitang-kita. Tinanggal ko na yung screw. Tanggalin pa rin natin itong isa. Para makita natin yung problem. Susukatan po natin siya. Itetest natin siya. Kasi para makita natin kung nagpapunction yung kung mag-charge siya o hindi. Tanggalin natin itong yung naka-ano niya. Happy. Baka masira. Mga ganito kasing klase, mga madaling masira eh. So kailangan ingat-ingat tayo. Ayan. Tanggalin natin siya. Tanggalin natin itong slide niya. Yun. Malsik. Tinanggalan natin slide niya. Hindi dito. So, ito pa yung kabuuan ng circuit niya. Yan ang kabuuan ng circuit niya. Yan. Itong AC niya, i-check upin natin bakit hindi siya nagpa-function. Saksak ulit natin sa electric niya. Kasi dapat iilaw ito kung LED niyang indicator. So, salpak natin siya rito. And then, ipa-plug na po natin. Dapat umilaw tong indicator niya. Ayan. Ito na, ipa-plug na natin. Ayan. Wala siya, oh. Oh. So, itong indicator niya talaga, ito. Wala siyang power. Hindi nagpa-function tong circuit. So, re-repairin muna natin itong AC. At pag nag-indicator na siya, nag-ilaw na siya, saka tayo lilipat dito sa ibang circuit. Kung bakit hindi siya iilaw. Tanggalin natin kasi tama ko rin. Kailangan umilaw ito. Ito yung LED niya. Oh. Kailangan umilaw yung LED niya. So, hanapin natin ngayon yung problema. Gamit tayo ng tester. So, continuity, continuity lang tayo. Resistance lang tayo. Ito, gamit tayong tester. Times 10 lang tayo.
times 10 yung resistance natin. Madalas tayo 10 saka times 1 lang. So sukatan natin siya kung nagpa-function. Dapat papalo siyang ganyan. Ayan, papalo siya. O yun, papalo siya dapat. Ayan. So itong pinaka AC niya sa plug, wala oh. Dapat ganun siya. Yan, kagano siya. Yan oh. Wala. So tracing natin siya. Itong pinaka ano niya, pinaka hininang niya. Check upin natin from here to dito po. From here to dito po. Parallel siya. Series lang siya sa series. Ito kasi parallel eh. Parallel siya. So dito lang tayo kung magpapangusin siya. Kailangan may resistance din siyang ganyan. Kita ba? Kita? Ayan. So tingnan natin yung continuity. Wala. Itong isa. Yun, gumagana yung isa. Gumagana. Itong isa. Parang wala. Ayun, gumana to. Gumana ito. Itong left side ko gumana. Ito wala. Kung dito gumana, baka makasira ito. Yung gumana na siya. Gumana na siya. Hinangin na lang natin. Naglulos siya. I-ano natin ng konti to para ihinangin ko na lang. Ito. Para mas ano yung pagka ano niya. Tapos i-try uli natin. Minsan ito lang eh, nabubunod siya. Tapos hinangin lang na mabuti. Kasi minsan wala siyang ano, wala siyang continuity siya. Ibig sabihin hindi mag-ooperate yung supply ng AC papunta rito sa area na yan. So hinangin lang natin. Plug ko tong soldering gun natin. Yung soldering gun natin. Hinangin natin siya. Plug ko na siya. So hinangin natin. Ari ko. Sakit. Ang panlinis ko ito na lang plies. Wala akong grasa. So ito na lang panlinis natin. Hinangin natin mabuti ito. Saka natin itis uli. Kasi wala siyang continuity. Tapos naglulus. Minsan magkakaroon. Minsan mawawala. So ito po. Hinangin natin siya mabuti. Patay muna natin electric fan. Ano siya, ayos siyang magano, lumikit. So in-off ko muna yung electric fan. Ayan. Ayan, nag-function na. Minsan kasi kailangan bago tayo pumunta sa ibang component niya, lagi natin check upin ito. Minsan may init. So pag lumiinit, natatanggal yung hinang niya, hindi masyadong tawag ito, nakadikit. Ano siya, umuusli. Ito, umuusli.
Ito yung hininang natin. Ito, isa. Saka itong dalawa. Pangalawa. Left side, right side nitong terminal. Sukatan natin ngayon. Hindi lang. Ang aso namin ang gulo. Sukatan natin. Kailangan. Ayan, ganyan. Papalo siya. Yan. May leading siya. Sukatan natin. Yun. Gumana na. Hindi na siya nagloko. Ito pa isa. Yun. Gumana na. So, testing na po natin kung magpapunction to. Bago tayo papasok sa ibang circuit, kung bakit hindi siya umiilaw. Bakit hindi umiilaw ito. Itong LED niya. So, test. Ayan. Salpak na natin siya. And then, kailangan umilaw na ito. Ito iilaw. Uy. Umilaw. Tanggal. Umilaw, bigla nawala. Sumiilit. Nasunog. Wala siya. So, tignan ulit natin yung continuity niya. Sumirit, tapos biglang nawala. Nag-spark. Nag-spark siya. Ito, hinihinang ko po siya. Kasi, natatanggal sa hinang. Siguro, hindi maganda ang pagkagawa nitong. So, ito hinihinang ko siya para magkaroon siya ng continuity. Meron siyang daluyan ng kuryente dito sa PCB niya. Ayan o, ito o. Baklas siya eh. So, iti-testing ulit natin siya. Testing ulit natin siya kung okay siya. Ito, testing ulit natin siya kung magpapangsa sa AC. Yan. Dapat ilaw to. Ilaw tong pula. Ito yung plug niya. Sasaksak na natin siya. Yo, umilaw na. Ito, umilaw na siya oh. Ayan, umilaw na siya. Okay na yung AC natin ito. Ayan, umilaw na po siya. Ayan oh. Yan, umilaw na oh. Umilaw na po siya sa AC. Okay na yung AC natin. Okay na yung AC natin dito. Tanggalin na natin. Yan. Okay na itong AC. Ito namang DC niya. Nag-loose lang dito o kailangan hinangin dito. Ito siya o. Nag-loose lang yan. Tapos ito yung DC niya, output niya. Salpak natin dito, kailangan iilaw din siya. Iilaw din niya. Para yung tatlong yan, pati solar, mag-function. Ito, sasalpak ko na siya. Ayan. Milaw din oh. Ayan, milaw siya. Milaw. Yun. Milaw po yung DC natin. So okay yung DC. Yung DC natin. Tanggalin na natin siya. At pati itong solar. Tinesting natin kanina yung solar. Milaw din siya. So pagka ilaw na yan, dito na po tayo magte-testing kung meron po siyang makukuhang kung mag-charge, kung makakapag-charge itong circuit na to dito sa battery. Kukunan natin siya ng voltage measurement.
para ma-detect natin kung bakit ayaw siyang umilaw. So gamit muna tayo nitong DC charger. Yung DC charger. Gamit muna tayo. Ipa-plug ko na po siya. Tapos salpa ko siya rito. Yan. Kunan natin siya ng voltage measurement. Salpa ko na siya dyan. Yan, umilaw siya. Oh. So kukunan natin siya ng voltage measurement. Dito tayo sa times 10. 10. Kasi 12 volts to eh. So, ito naman, kunan natin siya 4 volts. Kailangan maka-read tayo ng 4 volts. Kunan natin siya rito. Hanapin natin yung negative. Okay, negative. Ito yung negative siya. At ito yung positive. Kung mag-charge siya. Ito. Yun. May nag-charge siya. Yan. 4 volts. Lalaro siya ng 4 volts. Yan, 4 volts. So, okay po to. Nagcha-charge. Yung circuit niya nagcha-charge. Cha-charge na po siya ngayon kasi nagka-problema kanina tayo rito sa AC. So, wait lang tayo na maging mag-charge siya ng 4 volts dito sa battery. Ang sabi rito, nakalagay rito, 6 hours daw ang charging niya para mag-function itong LED para umilaw. Ngayon, ang gagawin lang natin, i-reset natin siya para malaman natin kung nagpa-function siya itong LED na to. So, iba-bypass po natin yung transistor niya para direct siyang umilaw itong LED na to. Tester lang natin habang nagcha-charge tayo. Kasi mahina tong battery. So, dapat umilaw na siya. Ayan o. Wala. Wala siya. So, ang gagawin na lang natin, babypass natin para umilaw to. Babypass natin yung transistor niya. Kasi may transistor siya rito eh. Ito o. Transistor ito yung nagtitrigger. Ayan o. Ito yung transistor niya. Oh. Sabi yun? Ito yung transistor niya. Ito yung nagtitrigger para mag-charge ito. 6 hours. 6 charge ang charging nitong battery. So, ang gagawin lang natin, ibabypass muna natin ito. Itong transistor na to para mapailaw natin yung LED na to na marami. So, babypass po natin siya. Tingnan nyo mabuti kung iilaw siya ha. Bypass po natin siya. Bukan natin yung negative niya. Tingnan nyo kung iilaw ha. So, ang purpose natin, indicate lang natin siya. Na ang LED bulb natin walang problema. Ito siya man. Connect natin siya dyan. Yun na umilaw oh. Tingnan nyo ha.
Ayan o. Umilaw po siya o. Binaypass ko yung transistor para ma-identify natin kung okay itong LED natin. Ngayon, okay po yung LED natin. Wala na po siyang problema. Nagpapunction na po siya. Wait lang po tayo sa charging nitong battery na 4 volts. 6 hours daw kasi na empty siya. So sinukatan natin siya, nagcha-charge siya, itong circuit niya para dito. So wait lang po tayo at masasabi na po natin okay na po itong charging natin dito sa battery. Kakabit ko na po siya. So na-test na po natin at i-charge na lang natin at subukan natin kung may charging na siya na kahit maliit, basta umilaw lang itong ilaw natin. So ilalagay na po natin siya, imamount na po natin siya. Ito, screw na po natin siya, minamount na po natin. Sana pag mount natin, wala nang problema, may ilaw na siya. So wait lang tayo. Ganito talaga itong mga lamp na to, desk lamp na to. Karaniwan ganito yung umuusli siya. Gaya nito oh. Ayan. Pag hindi siya nag-lose contact, ganda pa naman siya. Bago ko siya ilagay, testing ko muna. Ito tayo sa charging niya. Hindi siya tumama. Ito, minamount na po natin siya. Sana okay na siya, wala na siya maging problema. Wait lang tayo. Screw na po natin siya para matesting uli natin. Kaya minsan ito bago natin galawin yung ibang component, check upin muna natin yung plug. Minsan ito pag nag-loose yan, nawawalan siya ng contact. Tatlo kasi ang supply nito solar, yung power supply na battery siya at saka sa AC line. I-test po natin yung dalawang niyan kung ilaw na. Sana mag-function na siya, mag-charge na para pwede natin ilipat kahit saan. So medyo mahaba na tayo, 28. Dadalian na natin siya. So ito na po, kabit natin to, itong niya rito, itong sliding niya. Hindi ko kasi naikabit kanina. Ayan, ayan. Testing muna natin sa AC kung magpa-function siya. Dapat umilaw na yan. Ito yung AC niya. Papalag na po natin siya. Ito yung AC niya. Ayan. Papalag na po natin. Umilaw na oh. Sa may indicator na po tayo, umilaw na. So tingnan natin ito kung magpa-function. Ito yung sa natin. Yo, umilaw na. Umilaw na oh. Lipat natin sa selector. Oh, umilaw na po siya. So nagkaroon na siya ng loose connection. Ayan, oh. Umilaw na siya. May-ari nito, doktor. So i-unplug natin siya. Pa-plug out na po natin siya. Gamit naman po tayo ng charger. Charger din po ito pagka ka sa connection sa AC. Ito yung charger niya na 12 volts.
Tingnan natin kung magpapanction din siya. Milaw siya. Umilaw na rin. Okay po yung ginawa natin. Swerte may-ari nito kasi simple lang. Hindi nagdi-trigger yung yung transistor niya kasi naglo-lose contact siya. Yan. Wait lang po tayo sa charging niya na 6 hours. Sabi po rito, ayan o. Yung solar niya, nagbi-blink lang siya kasi hindi pa siya totally, ayan o, hindi pa siya totally charging. Yun o, yung nagbi-blink na yan, sa solar yan, magcha-charge pa po yan. Pag nag-charge yan, okay na. Ang solar natin ilaw hindi masyado mainit. Ayan, basta nag-blink siya. Yan. Pag nag-blink siya, yan. So okay na po tayo. May ilaw na po siya. Yung AC line po natin, may ilaw na. Yung solar natin, nag-charge po siya. 6 hours daw. Palagay rito, 6 hours. Yung supply natin, na charging niya na 12 volts. 12 volts kasi itong ginamit ko. 12 volts nakalagay. So, 12 volts nakalagay siya. Ayun o. 12 volts. So, gumamit po ako ng 12 volts na power supply na charging niya. Ayun po, may ilaw na. Ito charge niya. Ayan. Ayan, nag-charge na po siya. So, wait lang po tayo. Ngayon po, itong ginawa po natin, successful po. Nagawa po natin ng maganda. Hindi tayo masyadong nagpalit ng component niya o materials na connected do sa transistor. Yung transistor po, ayun ang nagtitrigger para mag-charge siya. Ngayon, napailaw na po natin siya. Ayan na po siya. So, hindi na po ako magtatagal. Medyo mahaba na yung oras natin. Ang importante nagawa po natin to. Ang may-ari po ito sa condominium po namin, kay Doktor. Matutuwa po siya pagka nakita niyang nag-function na siya. Pwede tayo sa